Hello everyone and welcome for another compilation. Ito po ang inyong lingkod. Of course, ang nag-iisa, ang inyong kachika, alage sa ating live. Walang iba ko hindi si Mamang Pickle. So, ngayong araw ay matutunghayan nyo ang isa sa mga talaga namang mga pinag-uusapan, mga inabangan at talagang tumabo sa takilya sa mga bashers. Walang iba kung hindi ang Barda compilation. Let's all watch this mga kabarda. Enjoy! Nasasayang na oras kaya magdo-double time na tayo ha. Kailangan pumasok sa Sunday. Wait. Sunday? Family day yun. Alam kong family day yun. Pero nakalagay din sa kontrata na mag-move in na ang tenant dito next week. So kailangan tapos nito. May nakikita ka na ba tapos? Hindi nga pwede. Ano sa tingin mo sa amin? Puppet na walang sariling buhay. Complimentary chamomile tea. Here's the mind. Calm star. Mukha ba kung hindi kalmado? Hindi naman po, miss. Napansin ko lang na medyo mukha kayong stressed na stressed. Haggard ako. Hindi. Cute mo nga eh. I mean, may... So, what I mean is, madalas kita makita dito. And every time na nakikita kita, seems to be na may binibisita ka. Someone sa nearby cemetery. Stalker ka ba? Sabi naman, hindi ako stalker. Lagi lang ako nandito. And I love observing people. Kung happy ba sila, kung malungkot. And now, I see na pinagdadaan ka. Heartbreak? Okay pala tong cafe na to. May free chamomile tea na, may free counseling pa. Oh. Well, I'm sorry if I came across as intrusive. By the way, I am Javier Mendoza. Noreen. So, tama ba yung hula ko na nanggagaling ka sa cemetery? Binisita ko yung ate Helena ko. You know, ako rin ay binibisita sa sementeryo. Si Kuya Sander. He passed away 2 years ago. Na-involve siya sa road rage incident. I'm so sorry to hear that. It's okay. Actually, siya yung may-ari ng cafe na to. And siya rin yung nagpangalan ng Cup of Happiness. Yung vision kasi ni Kuya was to help relieve everyone's pain with every cup.
Napaka-noble naman pala ng kuya mo. Natupad ba yung mission mo? Well, not all the time. When my kuya passed away, nahirapan talaga akong recover. So, I drowned myself in work. Went out partying. A lot of girls. Beautiful girls. Kaya alam mo na yun. And? Well, wala. Hindi naman kasi nag-work yung mga ganun. Pero mukhang okay ka naman ngayon. You mean I look good? Yun ba? Fine. Oh, you look good. You look at peace. Peace. Well, akala ko, sabi mo cute ako. Pwede naman ah. Sabi mo I look good. But okay, seriously, what really helped me was to commune with nature. Getting lost in the middle of the forest, surrounding myself with the forces of nature. And that's when I realized, na in life, there are other forces bigger than us. Bigger than our problems. And that's when I started to heal. Buti nakapag-heal ka na. Ikaw? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya kong mag-heal. Natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka hindi na ako nasasaktan na wala na yung ate ko. Kalimutan ko siya. Sorry. Sige. Sino ba nagsabing hindi ka na masasaktan kapag healed ka na? Grief will always be there. But grief can also be our friend. May hiking trip ako soon. When you're ready, gusto mong sumama. Laylo mo na. Baka imbis na makaalis ako dito, garote ang bagsak ko dahil sa bida-bidang bibig ko. Hi. Ikaw ba'y nananadya? Tila binabagayan ng iyong kasuotan ng aking baraw. Tubig ka nga dyan! Ang ginagawa mo dito?
Sinisilipan mo ako, no? Thank you. Babu. Bakit tawang-tawa ka? Passion naman. Napakabuti at napakakinis na. Na ano? Ayusin mo, sasampalin kita. Kamis. Kumusta na ba? Tignan mo itong mga marites na to. Ang todo na nga nung eksena kanina, nakuha pang maligo at magtsikahan. Ganyan sila maligo. Todo na yan. Ulo ba yun? Huwag ka na mag-deny, Father. Alam ko namang isa kang child abuser, killer, at ngayon sexual offender. Shame. Siya, tara na. Bumalik na tayo doon, mga Marites. Gutom na ako eh. Kumain na tayo. Bago naman dumating yung mga tsakang mananakop ngayon dito sa Pilipinas. Okay naman tayo. May higit na pagkakapantay-pantay ang lalaki at babae. Naalala ko bigla yung Philippine history ko, di ba? Para sa mga luha mo. Ngunit bawal sa sipon at uhog, ah. Wala ka bang dagdag hanash para sa akin? Paumanhin. Nakakahiyang sabihin. Sabihin mo na. Jumejebs ako. Ano yung jumens? Dumi. Pasensya na ho. Mukhang may natira pa. In fairness, ang bilis talagang kumalat ng balita dito kahit wala pang social media at internet. Hindi ka lang maganda. Matalas din ang iyong pag-iisip. Hindi mo ba nagustuhan ang aking munting regalo para sa iyo? Para sa akin? Ang bait-baita. Anong order? Importer biscuit sandwich. Sean, may pa-cheese. 16 years old. Kailangan na siya. Papato, akong papato, sabahan. May liha, may keso. Okay lang yun. G? G? Yan yung sinasabi sa kaibigan. Ge, go, game. G? Friends yarn. Kasi, gusto ko yarn. Hindi maganda sa isang babae ang nakikipag-usap ng mag-isa sa lalaki. Mas tsaka kaya yung ganyang kabakor na pinky. Oh, Diyos ko naman. Ang cute. Paano naman ako makakahindi sa press na ganyan? Sa mata mo naman. Dahil ang mga ganyang pagmumukha hindi dapat pinagkakatiwalaan niya. Secret! Pag makulit, pangit. Wala. Sige ba? Napakaganda mo.
Coming from the mananakop himself. Sabi na nga ba, tausap mo rin ang piloto? Kaya nga ako nag-English, di ba? Para hindi nila maintindihan. Napatigalan mo, suko ng Diyos! He! Ano po na Kaya nga po, pupukin mo nga marapating, mga senyor. Ipagpabukasan natin to. Bukas na tayo mag-catch up, ha? Pagod na talaga ako, eh. Let's call it a night. Good night. Ibigay. Naibigan mo ba sa akin? Sa'yo ba ako makatingin? Let's go! Ibigay. O kaya sa akin. Mga kapwa ay kailan mo. Nice. Pigilan mo, papatol ako sa matanda. Ikaw kasi. Bakit inaway mo pa? Parang panics ka eh. Alex, anong ibig sabihin ng Stalker yarn? Ano, lahat ba ng ginagawa ko? Minamonitor mo? Ano ka, human CCTV? Inaano ko ng dangal ko? Oh, ay mo concern na. Now this bardagulan is over. Macho. kailangan ko pang lumukod sa harapan mo? Gagawin mo. Ang gusto ko lang naman ay matulungan ng mga bida sa lobehan to, pero... Kala nagkakaroon ako ng sarili kong love story. Tos, at walang mo to. May point ka ba? O recap lang to ng judgment sa akin ng bayang to? Hindi ko man matatagunin na napakapalad muling naibig kita. Aba, Hoy, Fidel. Huwag mo akong matulad-tulad sa iba, ha? Hiniling ko ba na umibig ka sa akin? Ang utang na loob ko pa sa'yo? Hello, hindi ako masisilaw sa yaman at stature mo sa buhay. Dahil daig mo pa ang pangaypay sa pagiging mahangin. Diyos ko, men! Ang taas sa ego mo, kasi height mo. I can do this. I am safe. I am strong. Dali. Ililoko mo na naman ba ako? oo be. Ah, may pa-flowers. Allergic yata ako. Ay, wala pa nga palang allergic na word noon. Nagkakalit, sorry na. Sorry na. Baka na ako na. Binigay mo na, di ba? Huwag mo ako hinalikan. Wala kang consent. Dahil sa pangyayari yun, ay wala ka nang magagawa kundi makasalan ako. Mrs. Fidel de los Reyes, kakatulan mo rin akong mahalin. Talaga? Eto kaya bulaklak ang ipakasal ko sa'yo. Umuwi ka na nga. Okay na. Okay na ako. Oo. Okay na. Pwede ka na umuwi. Pataan na eh. Oo. Loko-loko mo. Hindi nga mayan nga ako. Nilakawan naman ako ng halik. Balak pa ata akong ikuti. See? Thank you. Samahan iyo. Tama na, Sir Fidel. Ang sakit sa tenga. Tama na po. Amigo,
Magandang gabi sa'yo. Ari ba akong pumasok sa iyong tahanan? Hindi. Inaantok na kami eh. Hindi na pwede. Oo. Umuwi ka na. Good night. Good night. Hindi ba't sabi ko sa inyo na isabayin niyo ang inyong pagigitara sa aking tono ng boses? Ayan pala niyo. Nainis ako binibili dahil sa inyo. Magsilayan sa kayo at baka hindi ko pa kayo bayaran. May connection ng dalawang yun. Hindi ko lang maalala kung ano. Kasi hindi naman ako nakikinig sa lecture ng teacher ko dati nung high school kami tsaka nung college ko na pinag-aaralan namin. Alam ko na namang sinabi. Yung bibig ko na naman. Ayoko makita yung bastos na yun. Baka mabuo naman ako ng pali. Ang kapal na yun. Pero ay nararapat lamang nabigyan kanya ng katarungan. Correct! At sa lalong madaling panahon ay nararapat lamang na ikaw ay kanyang pakasalan. Sada ako siyang panindigan sa kahit saan mang simba. Araw na ating napag-uusap. Hoy. Hindi ako luka-luka na magpapakasal sa'yo. Hindi mo ako makukuha ng ganun-ganun lang, Fidel. Tsaka isa pa, ang bata ko pa, ang dami ko pang pangarap sa buhay. Kaya, kasal? Sakal ka dyan. Hindi ako hulog ng laman. Hinulog ako ni Mr. Torres dito. OMG. Ending na ba? Naiirita na nga ako. Kasi patapos na tong nobelang to, buwisit ka pa rin. Nobela? Ikaw pala yung bago na pagsabihan ko na ano. Okay, here we go again. Kahit naman mo pa Juliet ako nasabi na kayo ay mga tauhan lang sa isang libro at ako'y napasok lang nito. Kaya imposible ako magka-jowa. Hindi ko na i-explain. Sayang lang ang laway ko. Mauna na ako. I have an important thing to attend to. Babu. Iibig ko na. Sandali, bakit galit ka na naman? Ginusto ko bang maramdaman mo yan? Gwapo pala siya paggalit. Ano ka, Infantes? Huwag kang bibigay. Huwag kang mag-fall. Huwag kang mababaliw. Pero alam mo, na kayang-kaya kong sapakin mo donya-donyahan na yun. Mas mahalaga naman ang aking amigo sa'yo kaysa sa akin. Selos? Ganda ko. Lekat ka. Kinuguli ka na nga, yabong-yabong mo pa rin. Kung ikukulong niya po sila, ikulong niya na rin po ako. Tumabi ka! Kaya mo hulihin namin ng mga kalalakihan! Bakit? Dahil babae ako? Hindi ko alam kung may insulto kung matutuwa ako sa lusot na yun. Maaari bang bago tayo umalis ay makausap ko muna ang aking asawa? Huh? Asawa? Hindi ko napansin. Nabihag na pala ng ganda ko si Lolo Fidel.